Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Sa pagdating nila sa barangay, ay sinalubong sila ng iba pa mga tao doon. May mga dalala po yung mga ito. Isa-isang kinamusta ng kanilang pamilya mga kalalakihan. At doon ay nakita nila Lolo Beltran ang mga pamilyar na mukha. Ito yung mga pamilyang hindi natuloy doon sa barangay na tinirahan nila. Yung dumiretso sa susunod pang barangay na yun. Dito ay pinuloy sila sa malaking kamalig na parang nagsisilbing sentro pansamantala ng bagong milipat. Kumbaga, parang evacuation center ng mga panahon na yan. Matapos silang tumuloy doon ay ihalok pa sila ng makakain pero wala silang gala. Tubig lamang ang pan ininom nila Lono noon. Samantalang si Rona at Bing ay humupa na rin ng lagnat at nakatulog na. Mga ilang minuto matapos nila makapagpahinga at nakapwesto, ay biglang pumasok ang isang lalaking mapipuno. Purong puti ang buhok. Nasa mahigit 60 anyos na kumpipingnan. Pilipigan sila isa-isat, ladpakilala ito sa pangalang Rudy. Ang kapitan ng barangay na yon. Magpasalamat tumano sila Lolo dahil may mga pamilya pang napira na hindi tumuloy doon sa barangay o saan sila tumuloy. Ayon kasi sa isa sa mga pamilyang pumunta doon sa barangay ni Kapitan Rudy. Ang gusto sana nila ay makipagsiksikan din pansamantala sana sa kubo dahil sa pagod na rin sila noon. Pero habang abala umano ang lahat noon nang mahimatay si Lola Ading at kinakausap naman ng mga pamilya doon sa bahay ng kapitan sa barangay na pinamumugaran ng aswang. Meron umanong nakita ang isa sa mga miyembro ng isang pamilya na merong 2 bata sa katabing bahay ng kapitan na nasa baba ng silong. Nakaluhod ang mga ito na parang may nginalagrat. Ang buo akala nga daw nila ay maestro o kamote. Pero nang gapitan ito ng isang matanda. Hinatak sila palabas ng matandang yun na taga-barangay din. Tinitigan nila ito ng matagal. At doon nila napagtanto na isa itong malaking karne at buto ng kung anong hayop. Ang manalapa, sariwa, hilaw, tumudugo pa sa kanilang mga kamay. Napakot sila noon. Gusto nilang sabihin kina Lolo at sa iba palang pamilya ang nakita pero tila ba wala silang pagkakataon. Mula kasi nang lumabas na sa may bahay ng kapitan sila Lola at Bing, hindi na sila hiniwalayan ng mga tao. Sabi pala ng isa noong palabas na sila ng barangay at pahiwalay na sa kanila. Halos buong barangay umano ay naglalakad na parang may prosesyon. Habang sinasamahan sila Lola papunta sa kubong tuturian binanggon. Kaya naman umanda ako sila sa susunod na barangay, Kapitan Rudy. Ayaw din nilang ikinwento ang nangyayari. Habang nagsisimula na silang gumawa ng kanilang kubo doon, ay binisita sila ng kapitan kaya nagkwento mga ito sa kanilang naranasan at nasaksiyan. Nung marinig ito ng kapitan ay pinipon niya ang mga kalalakihan sa barangay na yon. Pinulong, pinag-usapan ang tungkol sa gagawin pagliligtas kila Lolo. Naghanda ng mga gamit. Hindi naman din kasi talaga biro o basta-basta susugod na lamang sila doon sa barangay na yon. Dahil kapag nalaman ng mga nakakila doon na naroroon sila, kayang-kaya umanong gumalaw sa bulag o pampabulag ang mga naroroon para iligaw at hindi makita ang kubong kinaroroonan nila Lolo Beltran. Kaya naman ang iba, nagpaiwan doon sa kakahuyan, malapit sa barangay na yon, at nagbantay ng kanilang mga karipela. Samantalang ang ilan ay nagmamanman. Nung malapit na sila sa kubo ay nakita pa una nila ang pagtaim nila Lolo ng marami-raming putahe nun. Nang ibig sabihin lamang na, ang mga nakikita nila Lolo Beltran na nakatitig sa kanila sa mga kapuluan.
ay walang iba kundi ang mga taga-barangay nila Kapitan Ruby na nagmamatsyag sa kanila. Lung gabi nga na yon, habang kalubog na araw, habang nagpapaapoy sila Lolo Juan sa may labas. Dalawa sa mga taga-kabilang barangay ang tumalung at lumapit sa kanila. Kinausap sila. Kaya naman pinaghandaan ito ni Lolo Juan. Nakakaramdam na umano ng antok noon sina Lolo Juan. Malamang sa malamang ay galing ito sa mga lutong karneng pinakain sa kanila, pero pinakain naman na sila ng luya ng dalawang lumapit sa kanila. At may pinabasa sa kanila ng mga salita naka-imprenta o sulat sa panyo. Kaya nawala ang antok nila noon. Dali-dali naman umakyat ng kanilang tahanan ng mga padre di pamilya para lalong doblehin ang seguridad ng kanilang mga kaanak. Isinara ng maigi ang bintana. Hindi umano pwedeng ilikas sila kada dahil magmamanman lamang sa hindi kalayuan ng mga nilalaw na yan. Mas maigi nang salakayin sila habang nilampad ang kanilang pag-aswala. Kesa sa ipakas sila Lolo Bilter, men hindi pa nagpapakita ang mga ito. Dahil baka sila pa ang maambush o hindi kaya ay mahabol ng mga yon. Pinagplanuhan nilang lahat ito, pati ang pagsulog ng kubo. Naligo umano sila Lolo Juan sa putik at nagtago sa madamong parte sa hindi kalayuan. Kitang-kita umano nila Lolo ang pila presisyon ng mga taong naglalakad papunta sa tatlong kubo na yon na nanggagaling sa likurang bahagi ng bahay. Pila may salahin mga butiki na gumapang at ang gadaan ng katawan na nagsiakyatan sa mga puno at mga kabayan. Ang padre di pamilyang nalagi sa unang bahay o saan nanggaling ang unang sigaw. Ang naging hudbiyat para sumaklolo ng iba pa at sinugi ng bahay na yon. Nang maalabas ng lahat at kinanawa ang nangyari sa iba pang mga kabayan, dagdag pa ni Kapitan Rudy, masama umano ang kutob niya. Dahil sa tagal ng panahon ay meron na namang buntis ang gumayo sa lugar nila na ito. Minsanan lamang umano sila magkaroon ng buntis na dayo. At kapag gano'n ang nangyari, kadalasan ay hindi ito hinahayaang makaligtas. Lamaran nila lang sa barangay na yon. Naaamoy na umano nila ang dapat nilang maamoy. Sapat na yon para hindi na nila pakawalan pa si Lola Ading at ang laman ng sinapupunan nito. Todo pasasalamat naman sila Lola noon dahil iniligtas sila. Magdama din ang pagbabantay sa may kamalig. Tulog na tulog ang mga kababaihan, samantalang sila Lolo Biltan, si Lolo Juan at ang iba pa ay gising na at nakikiramdam sa may labas na. Mga pasado 3:00, dan biglang natugulo sa hindi kalayuan. Nagulat si Lolo Biltan noon kasi nga paumadan na tsaka matahimik ng lugar. Pero maya-maya ay marinig na niyang nagsisilabasan sa mga kabayan nila ang ibang mga tao. Nakikita nila na may mga balabalang apoy ang mga ito. May sumisigaw na, "Din papunta! Habulin niyo balay!" Hindi umalis sila Lolo sa pwesto. Bagkos ay tumayo pa sila at inihanda ang kanilang mga sarili sa pwedeng mangyari nun. Biglang yumayo ng marasigawan na takbuhan palayo ng palayo sa kung nasaan sila Lolo nun. Na para bang may mali. Nakimila, noon tuluyan lang lumayo ang mga kalalakihang may hinahabol na ano, ay siyang biglang kaliskusan ng paligid nun. Nalamoy lanis. Uminit ang simoli na hangin. "Return! Kumasok ka sa kamadig. Bantayan mo ang nanay mo." Sambit ng Lolo Juan. Pagkapasok nito, gising ng ibang mga kababaihan sa loob. Maliban sa nanay ni Lolo na namamawis na naman nun. At people, bigyang may lumagapak at umalog ng buburan nun.
Lapayakap si Lolo kay Lola Abing. Dali-dali namang tumakbo si Arling palabas at sinigawan sila Lolo Juan na nasa may bubungan ng mga nilalara. Pagkalingon ni Lolo Juan. Meron silang nakitang ganawang anino na gumagapang sa bubong. Sinimulan nila itong pagbabatuhin. Hindi nila mataba-tamaan. Sumisigaw na sila Lolo Juanan. Humihinginaw sa lolo. Lalo na nang magsilabasa ng papalapit na mga nilalara. Nakamukhang kamukha ng mga nilalara na sumugod sa kanila sa kubo sa kabilang barangay. Walang nagawa si Lolo Juan kundi mura na lamang ng muralan. Kung sila lang ay hindi nila kakayanin ang maaaring mangyari kapag nagsimula ng sumugod ang mga nilalang na ito. Pero bago pa man uminit ang sabupan o magsimulang sumugod ang mga nilalang na yon, isang malakas na putok ang narinig nila. Tumarma ito sa lupa kung saan ang isa sa mga nilalang na yan na dahilan para umatras sa mga ito. Sa hindi kalayuan ay may mga kalalakihang papalapit na. May mga danang itak at ang may hawak ng isang mahabang baril ay walang iba kundi si Kapitan Rudy. Pinatago-tago kong baril na ito. Nalaimbargo pa ng mga dati kong kasamaan sa mga Hapon. Paglatsambahan kayo ng isa nito, wasak ang aluluan yung mga hayop kayo. Mga malalalim na paghina lamang ang sagot ng mga nilalang na yan, na nagdalawang isip ko ang iba o hindi. Kapag kinasakulit ng bala to at hindi pa kayo aalis, may tatamaan para sa inyo. Nakausapin ko ang apitan nyo bukas na bukas din. Nakakaintindi naman siguro kayo na. Bito ay dali-daling nabsiwalaan namin lahat ng nilalang na yan. Hindi umano makapagsalita sila Lolo Juan sa nangyari. Gabado siya sa kalagtasan ng kanyang mag-ina. Kasi kung ba nun at tinon, alawang bumalik pa sila ng daungan ng mga balka dadaan at dadaan pa rin sila sa barangay na yon. O kung mananapili siya ron, malamang sa malamang ay babalik at babalik ang mga ito. Lalo na't ilang buwan pa ang pagtitiisan nila bago makaparanak sila na Abing. Matapos noon ay nagpapoy sila kapitan. Sabi nila, gumagawa umano ng paraan ng mga yon. Sumalisi. Meron naman nung inataking aladong manok ang isa sa mga nilalawa na siyang hinabol nila kapitan. Hinabol nila ito palayo sa may kamalig kung saan sila Lono. At maski sila, parang naisip nila na parang may mali nun. Kaya nung sumigaw sila Lolo Juan ay believe-alim na patakbo pabalik ang ibang mga ananakiyan. Dan dahil dito ay hindi na sila natulog bra. Hinintayin na nila ang mag-umaga. Mabiliwanag para sigurado silang walang sapat na lakas ang mga nilalawa sa kabilang barangay. Yun ang umaga ay pagod na pagod sila Lola Bertan. Dalalaw antok ay nakatulog sila buong araw. Samantalang sila Lola Abing naman sina RU na pibaparo na kaiglip sa may loob ng kamaligan. Ay nagkaroon na ng sapat na pahinga at lakas. Sila Lola naman ang natulog halos ng buong araw. Gumising para mananghalian. Nakaiglip ulit. Kinakapunan ay nabising sila sa Baripaw. Doon nanggaling ang Kapitan Ruby sa kabilang barangay na yun pero mukhang hindi umano maganda ang naging kalabasan ng usapan. Dumating naman bingkada ng kapitan para alapin sila Lolo at maghanda na. Sinabihan sila na kung maaari ay dun mumalagi sa gitnang bahagi ng bahay sa isa pang pamilya na puro lalaki. Para sala maprotektan sila sa araw na yon. At sa susunod pang mga araw ay gagawa ng paraan ng kapitan para maibalik sila sa pier o pantalan. At nakalis na sa isla na yon. Pero noong isa-isa na silang nag-aayos, bigla na lamang nagtaka si Biboy, ang asawa ni Argin.
Nawawala ang misis niya noon. Ang huling naalala nila patungkol kay Arlene. Nagpaalam lamang ito na maglalakad-lakad sa may kalsada sa loob din ng barangay na yon at titingin-tingin lamang sa mga tao para makipagkilala. Pero hindi pa ito bumabalik. Nagkaroon ng paghahanap. Kung kailan naman palubog na ang araw, saka naman nagkaroon ng problema. Hanggang sa maya-maya pa, isang hiyaw ang narinig nila. Dali-dali silang pumunta sa kinaroroonan ng ingay na yon. At sa hindi kalayuan, sa gitna ng mga palayan, sa pagitan ng barangay ng mga aswang at barangay nila Kapitan Rudy, nakita si Arlene. Pinalilibutan ng mga grupo ng kalalakihan, kasama na si B-Boy, na umiiyak. Dahil ang kanyang asawang si Arlene, wala ng buhay nun. May mga maliliit na hiwa ito sa tagiliran. Durog-durog na ang laman ng tiyan. Mainit-init pa ang katawan ni Arlene na ang ibig sabihin, kakamatay pa lamang nito. Halos nagwawala umano si B-Boy na gustong kunin ang baril ni Kapitan Rudy. Dahil kahit hindi na pag-usapan pa, alam naman na kung sino ang may gawa nun. Abred na kinuha ang katawan ni Arlene. Ibinalot ito sa kainilibing nung hapon din na yon. Hinang-hina si Lolo Bertran sa nangyari. Sobrang biglaan at talagang nanginginig si Lolo sa kabanon. Nagtaka pa sila kung bakit si Arlene ang biniktima ng mga ito at hindi ang Lola Ading. Pero marahil, dahil nagkaroon ng pagkakataon, bilang ganti na ito at pagpapakita ng mga aswang sa kaya nilang gawin. Ito ang kauna-unahang beses na nangyari ito sa barangay ni Kuya Rudy. Ang gulo. Ni minsan ay hindi sila pinakialaman ng mga tao sa kabilang barangay na yon. Kahit na noon pa man ay alam na nila na meron ng kung ano ang barangay ng mga aswang. Sabagay, hindi naman sila nakikialam sa mga kababalaghang nangyayari noon. Maliban na lamang kina Lolo Beltran sa kadahilan ng buntis si Lola Ading. Dito kasi parang muling nabuhay umano ang puot sa puso ni Kapitan Rudy. Bumalik ang karanasan niya dati sa kabilang isla, kung saan nabiktima din ang kanyang mag-ina. Hindi mo na patatapusin pa yung gabi na ito, na hindi tayo nakakadantis sa kanila. Ramdam ko at malakas ang kutob ko. Nasusugurin nila tayo ng ganitong gabi. Kaya mas mabuting tayo na ang mauna sa kanila. Ang mga sasama sa akin, maganda na. May mga naiwan para magbantay sa barangay. Ang mga natira ay nagsama-sama sa isang bulwagan. Kasama na sina Lolo Beltran at Lola Ading nun. Si Lolo Juan ay sumama. Kasama ng iba pang mga kalalakihan na karamihan ay mga nagkaroon din ng karanasan na biktimahin ng aswang ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero hindi yung mga aswang sa barangay na yon. Ayon kay Lolo Juan, isa-isa silang muling pinakain o pinalagyan ng luya sa dila at pinabasa ng mga nakasulat na kataga sa tela. Saka sila naglakad. Habang ang iba ay hatak-hatak ang karitelang may mga lamang mga ukay ng palay. Pinagigitnaan nila si Kapitan, na siyang may daladalang baril na ikinasana niya. Nasa kalagitnaan na umano sila ng kabayan sa barangay na yon. Nang biglang sumulpot sa harapan ng kalsada ang kapitan ng barangay ng mga aswang. Parang ganun pa rin ang itsura nito. Maliban na lamang sa para na itong asong baliw. Namumula at naninilaw ang mga mata. Nangangasim sa pawis na may halong langis ang alingasaw ng amoy niya kahit na malayong malayo ito sa pagitan ng mga tao nun. Habang palapit ng palapit sila sa kapitan, ay siya namang biglang litawan ng iba pa mga tao ron. O hindi mga tao.
kani-kanina lamang ay wala sila sa bawat kabayan pero nagugulat na lamang si Lolo Juan. Nabigla na lang susulpot ang mga ito sa mismong gilid ng kalsada. Ilang metro lamang ang layo sa kanila. "Kapitan, manimingil lang kami. Maaari sana ilabas nyo na mga may kagagawa ng pagkamatay ng mga bago naming kabarangay." Sambit ni Karubi. Tumawa lamang ng tumawa ang aswang na kapitan na yon. Hindi niya umano isusuko ang asawa niya. Sa katulayan, milalas lamang umano si Arinan. Hindi man lamang ito naligo o nag-ayos kaya ang amoy ni Lola Abing na parang bunpis ay nabikit sa kanya. At napagkamanan nito. Lampalaboy-laboy ito sa may bandang labas ng barangay ni Kapitan Ruby. Dito ay nagwala si B-Boy. Tumakbo ito pasugod sa kapitan. Wala nang nagawa sila Lolo Juan at ang iba pang mga kasama kundi sundan siya. Siya lamang harang na mawan nila lang para protektahan ng kanilang kapitan ron. Mabilis umilad ang mga ito. Hindi umano matamaan nila Lolo Juan ang mga kalaban pero nang magsimula ng magbato ng mga apoy at uhay ng mga palay ang kasamahan nila. Doon na nagbago ang ihip ng hangin. Ang ibang mga nilalang ay nagsiapra sa latungiwas sa lagablab at init ng apoy. Sininbihan nila Kapitan Rudy ang mga uhay at ibinato ang bawat tali ng mga ito sa mga kabayan. Nagganyo-kanyong palo, talmutan, itakan na nangyari sa pagitan ng mga nilalang at mga tao nun. Hindi naman alam ni Lolo Juan kung may natatamaan pa ba siya. Dahil sobrang liksi umano ng mga ito. Pero ang nakapagtataka ay marami siyang kalimot. Habang unti-unting piniupok ng apoy ang barangay, isang putok, nakakabinintinog ng baril ang narinig ng lahat. Nabsitigil lumawan ni Velang. Nang makitang bigla na lamang bumagsak sa may kalsada ang kapitan nila Aswala. Habang sa hindi kalayuan ay nakatutok naman ang baril ni Kapitan Rudy dito sa milalang na ito. Nang muli ikasa ni Kapitan Rudy ang baril ay nagsimula ng mag-atrasan na mawan nila. Pero isang hiyaw ng babaeng aswal na tumakbo panapit sa bumagsak na kapitan ng aswal ang narinig ng lahat. Umiiyak ito. Naghihinagpis. Pero bago pa man ito makabalmon o bago pa man ito tumingin kay Kapitan Rudy na, isang malakas na sigaw at tinub ng talim ng itak na gumuhit sa likurang bahagi ng katawan ng aswang na yon. Ang nasaksihan nila. Si B-Boy, walang tigil na pinagtataga ang asawa ng aswang na kapitan. Tila ito baliw na wala sa katinuan. Sa pagkakataon na ito, ay tila ba humawag ang buntot ng mga aswang. Sobrang liwanag umano ng gabing yon sa barangay nila. Parang umaga sa barangay ng mga aswang. Tumalon, tumakbo, lumayo ang mga nilalara. At sa isang iglap ay nagulat sila na kahit ang katawan ng aswang na kapitan at ang asawa nito ay nabuhat na ng kanilang mga kasama. Tumakbo si B-Boy. Hinabol nila ito pero bigla itong nawala sa kalagitnaan ng natutupo o napakalakas na mataas na apoy. Hindi nila nasundan pa si B-Boy. Pero parang wala nang napira sa barangay na yun. Ang iba pang mga kabahalan ay hinunog pa nila hanggang sa wala nang natira pa. Bumalik sila sa barangay nila Kapitan Rudy na matagumpay. May mga alamot at sugat pero maayos at buhay ang lahat. Maliban kay B-Boy na hindi na nila nakita pa. Lumipas sa mga araw. Nagdesisyon na sila Lola at Bing na umalis na muli. Dahil pila may mga nagpaparamdam pa rin doon sa lugar nila Kapitan Rudy.
at talagang silang puntirya. Sa tulong naman ng mga kalabaw ay mabilis na naidala sila lolo sa may pantalon. May mga pamilyang naiwan sa barangay nila kapitan. 3 pamilya naman ang sumama kila lolo para umalis na sa islang yon. Napadpad sila sa Bacolod, sa Iloilo, hanggang sa lumipas pang ilang buwan na paroon at parito ay nakahanap sila ng magandang tirahan sa lugar ng Cadiz. Itago niya na lamang po ako sa pangalang Andrew. Minsan lang ako nakapagpadala ng kwento dito. Halina, at tumhayan niyo ang ibabahagi kong bagong kwento na galing sa kaibigan ko. Patungkol sa kanyang tiyuwi na itago na lamang natin sa pangalang Pikong. Dekada 80, sa nalawigan ng Bonifacio, Mindanao. Sa bandang Yulagay, Kanantamuba, na kung saan may malaking lawa dito na nakaugnay sa dagat sa buanan ng Ozaris. Dito nakakirang pamilya nila Tekong noon. Kalimitan ikinabubuhay ng mga residente sa lugar ay ang pagpupuno o pag-fish pond, na kung saan ito din ang pinagkakaabanhan ng kanilang pamilya. Panakaibigan ni si Tikong. Malakas kasing sense of humor. Nakatulad lamang din ang ama ng maraming barkada. Hindi kasi mabuburyong ang tao kapag si Tikong na ang kasama nun. Puno ng komedya, pero inilala din naman sa lugar. Hindi yung people nakakasakit ng tao. Ilang panahon ito, si Tikong ay nag-ibad 19 na taong gulang na. Sa lahat ng naging kaibigan ni Tikong, iisa lang ang katawag pansin. At sabi ng gustong-gusto ni Tikong makasama lagi. Walang iba, kundi si Niel. Nakanilipat lamang sa lugar na yon at nagmumuna umana ito sa bukiran ng Taob. Napagkamalang nga ni Pikom ng rebelde. Kasi nga napakaraming rebelde noon sa natulang lugar na Lagsivikas. Dahil tubis na mga sandalo. Ito din ay ayon sa tapeng ng binata na baka rebelde umano ang babang hipat. Pero syempre, magtataka kagawa nun, mababalik naman ang mga ito. Magkanapit bahay lamang sila. Kaso halos kalahating ektarya ang layo. Ito naman kasing itsura ng lugar. Magkakalayo ang mga kapitbahay. Dulik na rin ito ng namamagitang palaisdaan sa bawat bahay nun. Dungo na. Padaan-daan namang itong si Tiko sa bahay ni Langel. Doon din naman kasang daanan palabas at patungong sentro. Kalaunan, nagkaroon sila ng simpleng pag-uusap. Manabing dahilan naman para mag-meet siya ang pagiging magkaibigan nilang dalawa. Ang maganda pa dyan, katulad ni Pikong ikom singil. Malakas din sa komedya. Maging ang mga tatay nila noon ay magkaibigan din. Basta, kapag magkasama ang dalawa, nakanyisi lamang lagi ang mga ito. Kung saan-saan na lamang sila napapadako noon, lalo na kapag walang pinagkakaabalan sa sariling mga pamilya. Minsan, nawalay mango si Pico at Tiel pero kadalasan, nakikita silang namamangkat ng lalambat sa lawa. Napag-uusapan nila noon ng mga hindi umano aswang na nagpapakita malapit sa kanila. Hindi naman natutulyan ayon kay Pico, samantalang sinabi naman ni Niel na naniniwala siya sa aswang. Ililibaw man o'y masasama, pero may mabubuti bing aswang na pinipilit ipagsiksikan ng sarili para mabukang normal na tao. Wag daw makumpiyansa si Pikong sa kung sino-sino. Lalo itong binata nito. Mahilig pa naman mga pagkaibigan. Tinatakot mo ba ako, Neil? Sino ba yung halapik ng kaibigan eh? Ikaw alam namang kugtong ka. Di aswang ka mayon. Hindi. Basta totoo yung mga umuugom na balita dyan. Si tatay nga minsan nang nakita yung aswang. Kala niya babagating siya sa pinapil eh. Kaso napadaan naman to. Sinigawan niya pero hindi naman siya pinapansin. Pero parang nagalit yung kay tatay. Kasi nga bumibisita daw yung gabi-gabi sa amin.
Kasalukuyan sila nag-aalimango. Kung hindi yan ay tatanong, ang lugar ng Bonifacio sa kapanahunan yon ay sobrang dami ng alimango. Dulit ko ng pangilan nyo lang mga puno na alimango ang inaalagaan. Tapos kapag lumalakas ang ulan, umaapaw ang puno at ang mga alagang alimango ay kung saan nila lamang napapadpad. Pero alam mo ba, Tikong, na yung mga aswa ay hindi pa napapakot sa palontra. Natulad ng bawang at asim, maraming pang iba. Yung tinatapakutan nila daw, usok. Usok na hinaluan lang matakapang na daon. Hindi daw kinakaya ng aswang yung danon. Parang ang dami namang alam. Saan bang lupalop mo na pulit yung mga impormasyon yan? Basta, sabi ng tatay ko yun. Sinasabuyan niya kasi ng asing yung asong na pupunta sa bahay. Hindi na papakot. Umaayos na nito ng kusa. Totoo. Matamig paradalo ng aswang sa lugar. Maraming haka-hakam na lipana. Pero isa lang ang posible. Na baka ang aswang na ito umano. Ito yung napagpuan sa lugar ng padabian. Hindi lang nag-iisa kung hindi isang pamilya uman na yun. Tinubis ito ng mga tao doon dahil nga sa pagkawala o wala ng mga hayupan at nalaman kung saan nakakira ang nilalang sa tulong na rin ng isang albularyo. Napatayo man noon isa, pero ang isang miyembro ay nakatakas doon. Pinaniniwalaan na ang napatay na yon ay ang inaw ng tahanan. Pero sa kabila ng lahat ng pag-ugom na may gumaganang aswang sa Bonifacio, hindi naman ito inaarita na ng mga tao. Walang natakot dito. Daranggam sa pagpapakita lang naman umala yon. Pero may isang pangyayari noon na siyang gumulantong sa mga residente. May napadpuan kasing isang bata, lapalutang-lutang sa ilog at wala ng buhay. Napakaraming dakas ng sugat, na para bang binalahura ng isang hayop. Bito na nagkaroon ng takot ang mga tao dahil ang paniniwala nila, aswang ang may gawa nito. Kahit pa may ilang nagpatunay na baka nalunod lamang ang bata dahil nga may banon. Tapos ang mga sugat nito ay hindi likha ng aswang. Posibleng galing sa mga body na nasabitan nito habang naarad ang baha. Bukod pa dyan, ilang araw na rin itong nasa tubig at posibleng hindi na talaga may tsura. Yumobo na kasi yun. Pero dahil sa pamamayabag ng nilalaw, naging isa na lamang ang pag-iisip ng mga tao. Mailaswang ang bata. Si Tikom ng mga panahon na yon ay sinasabihan na wag nang kumaladala sa saan-saan. Mudlabing magpapadabi kung sakaling magbabantay sa puno. Nagkaroon daw talaga ng katahimikan ng lugar na yon. Nawari ba'y pinaanan ng dilubyo? Dahil sa isang insidente, wala na kasing gaano mga tao ang makikita ting gabi. Hindi lang sa lugar nila, maging ang sentro ay apektado na rin ito. Nagsisimula na rin may magrondo gabi-gabi para pabisin ng nilalaw. Umabot tumano ang pangyaring yon ng isang buwan. Yatam si Pico ay hindi sanay ang hindi makagala. Bahagi na ng kanyang katawan ng pagyalakwatsa kasama ng kaibigan. Makatiyong pa. Kung kaya't pasikreto itong umaalis at tumutumo sa bahay nila Miel. Habang sinyal naman, pinatawanan lamang ang pangyayari. Maniniwala daw sinyal sa aswang. Pero hindi siya naniniwala na ito ang pumaslanggan sa bata. Nagawanap lamang ng iba dahilan ng mga tao para magkaroon ng takutan sa lugar kahit wala naman. Kung siya man ang pagsasalitain, niloloko lamang ng mga tao ang kanilang sarili. Sa mga sandaling yon, malayang nakagala itong si Pikong. Kasi nga umalis sa mga magulang at naroroon siya sa bahay ni Daniel. Dahil ang pamilya ni Daniel, may 4 na miyembro.
Tatlo silang magkakapatid. Siyang panganay. Habang nagtataguyod naman ng pamilya yung kanilang ama. Wala na silang nanay. At ayon bipal matagal na wanong namatay dahil sa malanang sakit. Tikon, napadaan yung namin at papay mo dito. Sinabihan akong wag ka pa'y gana. Ano man na, may aswan daw. Sma Yosef. Oo nga na mabalot na nga ako sa bahay. Ako rin naiiwan. Teka, pusli pa sa ilog niya. Malimas tayo ng mauulam. Malay mo makakuha pa tayo ng anima mo. Napala, alo sabi ng tatay mo. Bigabadat pa ba siya? Hindi ko alam. Sinisilip ko sa likod ng bahay wala naman ako na niipal aswang Baka pinapapot ginawa ko. Isang bane. Upan tabay doon. Nakapagalitan ka at madamay pa ako. Ngumipida mang si Pikong. Sabi nito, umalis sa manuang kanyang mga magulang. Siya lang ang natira. Yung nakita doon ni Niel kanina, yun na ang pag-alis ng kanyang ama pina. Dumalaw daw kasi yung mga ito sa mga kapatid ng naroroon sa tawob na may mga sarili ng pamilya. Lagta may ang ilawkad nilang yun. Ragaya lang dati, ito hindi silang dalawa. Marami silang nalimas at may mga marami ding alimango. Lalo na doon banda sa kung saan natagpuan ng labi ng bata. Bihira na kasang naglilimas doon dahil nga sa nangyaring insidente. Natatakot nga noon si Tikong. Nasa ipin namang sinyaran na mimirit sa kanya. Total, si Tikong na binumanaw na daya. Libos-libusin na lamang nila ang pagkakataong niya na tuwag matakot. Girabi sila sa pag-uwi. Nabutan nila ang tatay ni Niel na si Mang Lazaro sa bukana ng pintuan na para bang tulalay tanon. Nakabading ng ating ito sa malayo. Napilan may malaking problema. Yun ang saglit na may nagungkayan kay Niel. May likas umano mga kapatid ito dahil may paparating na banta noon. Nagtaka si Tikong noon pero sa pagkakataong yun ay hindi niya na inarintana pa. Doon nang nakita niyo mga magulang na binabaybay ang pilapig at pauwi na ito sa kanila noon. Nagpaalam na lamang si Tikong noon na uwi na. Yung mga alimango mano, bukas na lamang nila lulutuin. Balida rin kamapbo si Tikong pauwi noon. Mabilis itong naligo para hindi paghinalaan na gumala. Putpikan kasi siya noon. Para lumwala si Tikong nang bumapi sa kanyang mga magulang at nagtanong pa ito kung bakit napaga ng uwi noon. Ang sabi naman ng tatay ni Pikong na si Tatay Danyo. Nababahana daw sila kay Pikong noon. Dahil nga, may nabaritaan silang namatay doon sa bukiran ng Talob. Aswang umano ang kumatay dito. At kaadabiran na isip ang nangyari sa sariling lugar. Kulaga, mag-isa lamang si Tikong tapos may pangyayari bing ganon sa kanila. Ang pinatayo mano sa bukid ng Talob. Dalawang bata. Pinasok ko malong bahay nito ng mga aswang. Ang problema, walang mga kasama ang mga batang yon, kaya siguro nagkaroon ng pagkakataon ng mga nilalawa. Sigurado ba kayo dyan, Tay? Baka niroban lang yung bahay at pinapayang dalawang bata. Tapos yung pinagbintawan na aswang. Katulad lang binanda niya rito sa atin. Halata naman naluluto yung namatay dito Wala ang reklamo yung mga kaalak man na aswang yung pamaslaw. Walang masama sa pag-iingat, Malay mo totoo. Ito din naman kasing nanay mo nagpupilit Dapat bukas pa ng umaga yung uwi namin dito. Matapos makapag-usap, sinipot-sipot may piko ang bahay ng anyang kaibigan na Niel. Dahil naalala nitong sinabi ng ama niya. Maliwanag naman ang lugar gawa ng may banaab din mula sa isang poste. Nakikipan ni Niel na kasamang dalawang kapatid noon at naglalakad ng mabilis palayo. Sumunod naman kagad si Mang Lazaro.
Rinig noon ni Tikong na kumalampag ang pintuan, na para bang kinandado. Naglalaro sa isip ni Pikom noon kung bakit nasabi ng tatay nito malilikas sila. Hanggang sa ilang saglit pa ay may 2 taong bumisipa sa bahay nila Tikong. Kinalay pa ng tagay mga magulang. Tabalong sod. May daladala pa mga itak. Masa hustong edad na mga ito na kung tipingnan ay para ba umano mga sanggano. Nagtanong yon kung saan madalas nagpapakita ang aswang sa kanila. Siyempre, nagulat ang pamilya nila. Kalapasan mo ito na hinahanap ang aswang na yon. Hanggang sa nagsalita ang tatay ni Tikong noon. At nagsabi, doon daw sa Buarolan o Bakawan sa kabilang parte ng lugar. Malapit sa dagat. Hindi naman nagtadilang-dalawang tao yon. Umalis kagad. Sobrang babagsik ko kumilos sumano. Yun bang parang maangas? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, tay? Wala namang detalye sa kung saan namamatan yung aswang beetle. Tsaka, sino ba yung mga yun? Hindi ka dad sunwa talama. Nakatipid pa ang tapay danyo sa mga dayo. At kipis sa mukha nito ang pagiging anidaga. Matador sa marigado yung isa. At Pedro ang palala nun. Yung isa, apo ni Mang Ernesto na dating adbulari dito na matadalin namatay. Si Juancho. Hindi mo alam ano kung anong kayang gawin ng taong yan. Basta, hindi mo pagkakatiwalaan si Juancho. At yung patungkol sa aswang, kumpare ko na din na makapagsabi. Din banda sa kanila na marmataan lagi. Hindi na nagsalita pa si Tikong. Nakatanaw lamang siya sa mga dayo habang patuloy ito sa bahay ni Daniel. Nagtataka nga siya noon kung saan dumaan ang mga ito gawa ng sa likod ng bahay ni nagbumula. Naisip ni Tikong na baka sa punong ito dumaan dahil maputik ang mga panon. Hanggang sa humintudo yun sa bahay ni Daniel. Parang may inuusi siya. Bumunot pa mo na lang itak yung matador sa merkado. Tapos ay gumirid sa bahay ni Daniel. Sa mga sandaling ito, ang mga magulang ni Tikong na ay nasa kusina na. Siya na lamang mag-isagawan sa tugkaran ng bahay nila. Hindi na labos maisip kung bakit parang sobrang agresibo ng 2 dayo. Nang napadako sa bahay ni Daniel Lon. Dahil sa pagkabagabag ay tinuwo yun ng binaka. Masuri ng tingkigal ang kinikilos na mga ito habang papalapit. Hanggang sa nakaraping siya sa bahay ni Daniel. At doon, nakita niyang galit ang mukha ng apo ng albularyo. Nang makita pa siya nito, sinita si Tikong. Ang sabi, umuwi daw si Tikong noon dahil may aswang sa lugar. Oh, anong aswang Wala namang aswang dito. Bahay tanaw kaibigan. Biglang naudlot sa pagsasalita si Tikong noon. Nang mapansin may mabilis na gumapang sa likod ng bahay. Tumakbo ito ng pagkabilis-bilis ng makababa sa ibas na palaisdaan. Para umanang hindi nakasayad sa lupa ang mga paa nito. Dapat nakalubog yan. Daw ay madambot ang putik sa ibas na fish pond sa tabi ng bahay ni Daniel. Juancho, nakita ko na. Umatakas! Sigaw ni Pedro. Mabilis numalis ang dalawang yon. Bilay-bari nito ang pilapil patungo sa kung saan tumakbo ang nakita ni Tikong. Naguguluhan ang binata sa mga sandali nito. Kung hindi siya nagkakamali, aswang ang nakita niyan yon. Hindi pangkaraniwan ang pagtakbo nito. Pero ang tanong, bakit nagmumula yun sa likod ng bahay ni Daniel? Naisip ni Tikong na hindi naman pwedeng member ito ng pamilya ni Daniel. Dahil nakipin na namang lumika sa mga ito. Hanggang sa naalaala niya mga sinabi ni Daniel sa kanya noon.
na may aswang na pumupuslit sa likuran ng bahay nila. Baka ito daw aswang na pinutumbok man tapay ni Nel noon. Ilang sadlit lang. Bumalik si Juancho at Pedro. Sinubukang halungkapin ang bahay. Kitang-kita ni Pikong kung paano pwersa ng pintuan. Pero hindi ito wabuksan-buksan. Andan sa dumaping ang Tatay Danyo. Sinita ang mga dayo kung bakit umano pinapakialaman ng bahay ng kaibigan nila. Duda ako. Di tala katirang aswang. Maraming bakas dito. Wika ni Juancho. Ano bang pinagsasasabi nyo? Mababait na taong nakatira dyan. Umalis nga kayo dito. Kung magparatang kayo, sagad. Mas kilala namin ang nakatira dyan kumpara sa inyo. Muling pagsita ni Tatay Danyo. Sumabat naman itong si Tikong at ang sabi pa, totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Mababait ang nakatira dyan pero umalis nga lang ito dahil parang may problema. Ayon naman kay Juancho, sila daw ang bahala. Basta duda silang aswang ang nakatira sa bahay na yon. Dito daw nagmumulang aswang na nasipatan nila kanina. Nakita ko din naman po yun pero umalis kanina pa yung mga tao dyan. Muling pagsabat ni Tikong. Hinila siya ng kanyang tatay. Sinita, pinauwi. Umalis naman yung mga dayo pero bago pa mangyari yun, ay muling nagbigay babala ito. Aswang umano ang nakatira at mag-iingat umano sila noon. Bumalik na sa bahay si Tata Danyo. Ang sabi pa nito, magaling ang albularyong lolo ni Juancho. At alam niyang biyasa din ang apo nito pero balita noon na isa itong magnanakaw kaya wala siyang tiwala. Baka namaratang lamang umano para makapangloob ng bahay noon. Dito na napagtanto ni Tikong ang mga sinabi ng kanyang ama kanina na hindi mapagkakatiwalaan si Juancho dahil may abilidad pala ito. Abilidad sa pagnanakaw. Pero hindi maalis-alis sa isipan niya yung aswang kanina. Pwedeng nagkataon lamang yon dahil madalas siyang napapadaan sa lugar. At sa mga sandaling yun pa talaga nagpakita ang nilalang. Kung saan naman naroroon ang mga dayo. Aminado si Tikong noon na kahit pinabulaanan na ito ng kaibigan niyang Siniel. Dahil ang tatay nga lang nitong nakakita. Naniniwala naman si Tikong dito. Totoong may aswang nga sa likod ng bahay ng kaibigan niya. Kinabukasan, inusisa niya ang bahay pero wala pa rin sila Niel noon. Maging ang tatay nito ay wala din. Yung alimango na nakuha nila ay naroroon pa rin sa tapayan at hindi nagagalaw ito. Kung kaya't dinala na lamang ito ni Tikong sa bahay nila. Nang tanungin siya ng ama kung bakit may dalang alimango, ang sabi niya, mga nakuha daw nila ito ni Niel noong nakaraang linggo at nilaming lang. Ang nilaming, termino ito sa Bisaya na kung saan parang fasting ito sa mga hayop. Ilang araw ding hindi nagpapakita si Niel. Hanggang sa umabot na lamang yan ng 1 linggo pero wala talaga. Hanggang sa isang gabi nun, hindi makatulog si Tikong. Hindi niya alam sa sarili kung bakit hindi siya mapakali. Napakaalinsangan at may kakaiba pang amoy nun. Kaya naman lumabas si Tikong. Pinili nitong dali ng banig at unan sa kamalig nila sa tabi ng palaisdaan. Doon siya tumambay at kung sakaling antukin, ay doon na rin niya piniling matulog. Yun nga lang talaga, mas lalo umanong lumala ang kakaibang amoy sa labas nun. Para bang dugo ng isda itong nabulok na pagkalansa-lansa. Malansa naman sa lugar nila dulot ng malapit nga ito sa fish pond pero hindi ganun kalala katulad na lang ng gabing yon. Pero nanatili pa rin siya doon. Kumpara naman sa loob ng bahay na maliban sa napakabahong amoy, mainit pa.
Hanggang sa walang ano-ano, nakarinig siya ng alingasngas ng yero. Tapos nagkaroon ng kalampagan ng kawayan. Doon niya ito narinig sa bandang tirahan ni Daniel. Pagsipat ni Tikong doon, nakita niya ang kaibigan na nagbukas pa ito ng ilaw tapos umakyat ng bahay. Natuwa si Tikong. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ng kaibigan. At nang makalapit, pinawag niya ito. Lumabas naman si Niel noon pero napasimangot ang mukha ni Tikong. Gawa ng mas lumala pa ang napakabahong amoy na para bang galing ito sa tirahan ni Niel. Ang bantot naman dito. Parang ditong galing yung baho sa bahay niyo nang kumakalat sa lugar. Mga isda na naiwan sa bahay. Nabulok. Nandyan sa taas oh. Iniligpit ko na. Paliwanag ni Niel noon. Tiniis na lamang ni Tikong ang amoy. Kahit sobrang sangsang. Pinalintana niya na lamang ito. Dito na nagtanong si Tikong kung saan ba umano pumupunta itong pamilya ni Niel. Nakita ni Tikong na parang malungkot ang mukha ng kaibigan. Matapos niya makapagtanong, umupo ito sa hagdan nun. Kasi Tikong, Kwan, nagsinungaling ako sa'yo. Ang totoo, rebelde si tatay. Totoo yung hinala mo sa amin dati. At ito din yung dahilan kung bakit hindi kami napalikas sa bundok at lumipat dito. Tinutugis nga yung tatay ko. Napag-alaman kasi kung saan kami nananahan eh. Ganun ba? Noon pa man duda na ako eh. Wala naman sa akin yun, Niel. Alam ko namang mababait kayo. Sinong tumutugis? Mga sundalo ba? Ay naman kay Niel. Kapwa umano rebelde. Pero nabibilang sa kabilang panig. Hindi daw mga sundalo. Napatangulang si Tikong at matapos nun, siniwalat niya na ang nangyari noong araw na umalis ang kaibigan. May mga dayo umano na dumating pero hindi rebelde. Kung hindi mga tao lang. Hinahanap nito ang aswang na namamataan sa lugar nila. Tapos dito pa muna sa bahay nila Niel pumuslit dahil aswang umano ang nakatira nun. Nagkataon nga din ng mga sandaling yon na may nakitang aswang si Tikong na bigla na lang tumakbo at nagmula ito sa likuran ng bahay. Hinabol nga ng mga dayo pero hindi naabutan. Ganun lang ang pagkagulat ni Tikong sa mga sinabi ni Niel. Yung aswang daw na yon ang tumutugis sa kanila. Rebeldeng aswang umano yon. At ito ang nagpapakita sa lugar na siya namang namamataan ng mga tao. Marami umano ang mga yon. Hindi lang nag-iisa. Ano? Totoo ka ba dyan, Niel? Ibig sabihin, binagat talaga yung tatay mo nun? Tapos sinusundan kayo dito? Kaya palang dami mong alam sa mga aswang animal ka. May kalaban pala kayo na hindi lang rebelde Aswang. Oo, Tikong, totoo yun. Hindi ko lang masabi sa iyo ng diretso kasi natatakot ako na baka mabulabog yung lugar eh. Marami ka pang dapat malaman patungkol sa amin. Kaya hindi ko kayang sabihin yun. Pasensya ka na. Hindi malang nagbigay komento pa si Tikong. Wala naman siyang dapat pang sabihin nun. Literal. Kinukubli talaga ang pagkatao ng isang rebelde. Bukod pa dyan, nalaman na niya ang katotohanan. At malamang, napagkamalang aswang itong pamilya nila Niel noong mga dayo dahil doon sa aswang na laging pumupuslit sa kanila. Umalis din si Niel noon. Hindi ito nagtagal. Ang pabaon na lamang ni Tikong dito ay ang katagang mag-iingat. At sana'y bumalik sila. Pagka-uwi ni Tikong sa bahay ay hindi niya alam na gising pala ang kanyang tatay sa mga sandaling ito. Katulad niya, hindi din ito nakatulog. Na makita si Tikong ng ama, sinermonan ito ng sinermonan at tinanong kung bakit lumabas sa kailaliman ng gabi.
Walang iya ka, talagang bata ka. Mabuti at walang nangyari sa'yo. Saan nga ba galing? Hindi naman nagsabi ng totoo si Tikong. Ang dinahilan niya ay naroroon daw siya sa kamalig nila sa tabi ng palahisdaan. Dawa nang hindi siya makatulog dahil bukod na sa sobrang baho nun, ay mainit sa paligid. Kung sa bagay, wala kang alam sa mga aswang anak. Ang amoy na yon, galing yun sa aswang. Kapag may aswang sa paligid anak, yun ang mararamdaman mo. Maalinsangan at makakaamoy ka na mabaho. Yan ay kapag nasaan yung aswang sila. Parang matatawa nga daw noon si Tikong dahil alam niya naman na hindi totoo yun. Ipinaliwanag sa kanya ng kaibigan na ang amoy na yun ay galing sa nabulok na isda sa bahay nila Niel. Pero hindi na siya nagsalita pa. Nakikita niya kasing galit na galit ang kanyang ama at baka madakukan pa siya nito. Nagtungo na lamang siya sa silid niya noon at natulog. Kinabukasan, hindi nagtapos ang sermon mula sa kanyang ama kung kaya naman inamin na ni Tikong katotohanan para tumahimik na ito. Walang aswang kagabi tay. Maniwala kayo sa akin. Nakita ko umuwi si Niel pero umalis din kagad. Parang may kinuha lang. Yung baho galing po sa kanila. Nabubulok na isda lang yan. Nandun ako kagabi. Ay basta, ganun ang amoy ng aswang. Hindi ako nagbibiro, Tikong ha. Teka, kamusta si Niel? Nasa nakamo sila ngayon? Ano bang problema nila? Hindi ko alam kung nasaan sila pero tama ka tay. Rebelde nga tay. Iba ikaw na rin yung nagsabi sa akin noon na huwag kumpiyansa at baka ang bagong lipat mga rebelde. Tama ka dun. Pero yung tatay lang po, si Mang Lazaro lang yung rebelde. Tinutugis ngayon kaya umalis kasama yung mga anak. Tapos tay, yung tumutugis daw sa tatay niya, kaapwa rebelde pero aswang. Di ba nasabi ko naman sa'yo na may nakita akong aswang nung dumating dito yung apo ng albularyo. Sabi ni Niel, yun daw yung tumutugis sa tatay niya. Yung aswang na yun. Marami daw yun ayon kay Niel. Kaya siguro napagkakamalang aswang dahil sa mga tumutugis sa tatay niya. Paglilinaw ni Tikong noon para maliwanagan ang kaisipan ng kanyang ama. Agad namang naniwala si Tatay Danyo. Ayon pa dito, kaya pala nakakita siya minsan ng taong nakatambay sa likod ng tirahan nila Niel. Posibleng yun ang tumutugis na aswang. At posible ding ito ang nagpapakita at namamataan ng mga tao sa lugar. Aswang pala yung nasa likod ng bahay nila Niel at hindi tao. Kaya pala minsan nakakaamoy ako ng baho ng aswang eh. Kagaya na lang kagabi. Ngayon alam ko na. Kaya pala nung dumating sila saka pa lumaganap yung aswang dito. Bueno anak, wag mo ipagsasabi sa iba ito maging sa nanay mo ha. Magiging magulo. Lalabas na hinahayaan lang natin ang nangyayari. Pagagalitan tayo ng mga tao dito. Hayaan na lang natin si Daniel. Problema nila yun pero depensahan natin sila sa oras na bumalik dito yung matador at ang apo ni Mang Ernesto. Marami pang araw ang lumipas. Inaantay talaga ni Tikong na makabalik ang kaibigan. Habang nangyayari naman yon, paulit-ulit na dumadalaw ang apo ng albularyo. Sinisita naman ito ng Tatay Danyo. Kung ano ba man ang pinupuslit sa lugar wala namang aswang nun. Pinaliwanag din ni Tatay Danyo kung bakit napagkadiskitahan ng mga itong pamilya. May ilang pagkakataon kasi na napapadaan umano ang aswang sa kanila banda. Lagi itong nakikita ni Tatay Danyo malapit sa likod ng tirahan nila Niel nun. Baka napagkamalan lang umano ang pamilya nila Niel. Ang sabi naman ng apo ng albularyo, kung gayon pala umano, ay totoong aswang ang nakatira. Kung may pumupuslit sa lugar na yon. Totoong aswang ang mga nakatira sa naturang bahay. Ayon naman sa pagsabat ni Tatay Danyo bilang pagdedepensa, yun din daw ang hinala niya pero napatunayan niya na hindi. Dahil matapos umalis ang nakita niyang aswang sa may likod,
ay naroroon sa kusina ang pamilya. Kumakain ang mga ito. Pero hindi talaga mananiniwala si Wancho. Giniit nitong aswang ang namamahay. May karunungan umano siya at dahil dito ay ramdam niya yung presensya ng nilalang na yon. Hindi na lamang pinagtuunan ng pansin nila Tikong ang mga dayo. Hanggang sa umabot yun ng 1 buwan. Umugong ang balitang nakapatay umano ng aswang itong apo ng albularyo na si Wancho. Sa bukiran umano ng pagadian niya, na kung saan naaktuhan ni Wancho ang aswang na kumakain umano ng baboy ramo. Meron po umanong ibang aswang na naroroon, pero nakatakas sa mga ito. Sinunog daw ni Wancho ang labi dahil may kakayanan ng aswang na mabuhay kapag hindi sinunog at pugutan ito ng ulo. Hinayaan na lamang nila Tikong ang kwentong yon. Total'y malayo namang lugar. At malamang, may iba nga talagang aswang ron. Mula noon ay hindi na bumibisita ang 2 dayo sa lugar nila. Wala na rin namamata ang pagpapakita ng aswang. Bahagyang naging kampante ang mga residente. May pangilan-ngilang kumpiyansa na sa pagbalik sa kanilang mga nakagawiang buhay. Si Tikong dinon, hindi na sinisita ng kanyang mga magulang. Wala na naman na kasing pagpaparamdam doon ng aswang. Umabot yun ng 3 buwan. Tahimik at payapa na ang lugar. Hanggang sa isang gabi noon. Bumalik sila Niel. Kasama nitong 2 kapatid. Na pangalanan na lamang nating sina Edgar at Sansan. Mabait lalaki ang mga yon. Agad-agad binisita ito ni Tikong. Kinamusta niya. Pero malungkot na balita ang bumungad sa kanya noon. Patay na umano ang tatay nila. Pinatay umano ito ng rebelding aswang. Hindi na daw kasi nakabalik sa pinagtataguan. At napag-alaman niyang nasawi dahil na rin sa mga kapatid niya noon. Sila umano ang nakasaksi sa mga nangyari. Tinanong ni Tikong kung ano ang mga nakita ng mga kapatid ni Niel pero hindi kumibo ang mga ito. Umiyak na lamang ang mga yon. Hindi ko alam. Sobrang bait naman ng tatay. At saka wala siyang inaargabyadong tao. Namumuhay lang kami ng normal. Hindi ko alam kung bakit may galit sa amin. Nakakabanas. Minsan naiisip kong mas mabuti pang maging marahas eh. Para na rin may dahilan kung bakit may galit sa amin yung mga tao. Napakunot noo si Tikong sa mga puntong yon. Parang sobrang lalim ng mga hugot ng kaibigan. Pansin niya rin parang lumilis ang pananaw niya sa pangyayari. Bakit sinabing walang inaargabyadong tao samantalang rebelding aswang naman ang kalaban? Bukod pa dyan, ang katagang maging masama para may dahilan na may magalit sa kanila. Kung kaya naman napatanong noon si Tikong kung ano ba ang punto ni Niel. Wag mo lang isipin yun. Siguro masyado lang akong pagod, Tikong. Bagamat may mga katanungang naglalaro sa isipan ni Tikong, binaliwala niya lamang ito. Nakiramay na lamang siya noon at hindi niya na pinunapa mga bagay sa likod ng pangyayari. Nasa estado ng paghihinapis ang kaibigan. Kaya naisip niyang damayan ito. Para kahit papano, makausad kagad. Araw-araw, bumibisita si Tikong sa tirahan nila Niel. Malaki ang pagbabagong napapansin niya dito. Hindi na gana nagsasalita. Lagi itong wala sa bahay. Ang naaabutan niya lang noon ay ang mga kapatid dito. Tinatanong niya mga kapatid kung saan nagpupunta si Niel pero ayon kay Sansan, hindi daw nila alam. Basta umuuwi umano yon. Umaga na. Nabdaroon ng hinala si Tikong. Naiisip niyang baka si Niel planong gumante sa pumatay sa kanyang ama. Dahil dito ay sinubaybayan niya ang kaibigan sa lahat ng sandali.
Nakakaligtaan na noon ni Tikong ang mga sariling gawain sa bahay dahil nakatuon na ang atensyon niya sa kaibigan. Kada gabi, nakikita niyang umaalis nga ito pero hindi siya lumalapit para tanungin. Pagkos, plan lang sundan yon. Hanggang sa isang hapon nun, pasimpleng tumambay si Tikong sa kamalig nila. Nakikita niya si Niel mula roon na kinakausap ang mga kapatid nito sa kusina. Alam ni Tikong na mamaya lang, aalis na naman ito. Kinagabihan, habang nakapuslit sa kamalig si Tikong, ganoon na lang ang pagkagulat nito dahil nakakita siya ng tao sa likod ng bahay ng kaibigan. Nakadapa. Alam niyang aswang yon. Kinakabahan si Tikong. Naiisip niyang baka bumisita ang rebeldeng aswang na pumatay sa ama nito. Natakot man. Pero nilabanan ni Tikong ang pangamba. Nagsisisigaw siya noon na may aswang umano sa likod ng bahay ni Daniel. Mag-iingat ang mga ito. Pero sa mga sandaling yun ay bigla na lamang umanong naglaho ang nakikita niyang imahe. Para itong bula na nawala na lang. Matapos ng isang pagpiyok, kasunod naman nun, ang napakabahong amoy nawari ba'y pamilyar sa kanya. Kasama din ito ang pag-alinsangan ng paligid. Naalala niya kaagad ang sinabi ng kanyang ama na ito ay presensya at amoy ng aswang. Hindi natakot si Tikong. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ni Daniel noon. Sinipat niyang silid. Naroroon ang dalawang kapatid nito. Wala si Niel. Diba narito lang yung kuya niyo? Nasaan na siya? Sabi ni Tikong habang nakadungaw sa may hagdan. Ay naman kay Sansan. Umalis daw hindi pag-gaano matagal. Mga ilang sandali lang ang paglisan nito bago pa dumating si Tikong. Ano? Hindi ko naman siya nakitang umalis ah. May aswang din sa likod ng bahay niyo. Baka balak pa kayong patayin. Asla ba tong sinyal? Sa mga puntong yon, hindi niya nalang iniwan ng dalawang kapatid ng kaibigan. Nababahala siya. Nagtangkil siya ng itak noon at binantayan ng bahay. Pero ang sabi ni Sansan, hindi na daw sila kailangang bantayan. Wala umanong mangyayari sa kanila. Anong wala? Maliliit pa kayo. Anong magiging panglaban niyo sa aswang? Isara niya yung pinto at bintana. Mungkahin ni Tikong. Doon siya sa may kusina. Buong magdamag siyang nakatoka doon. Hindi naman siya hinanap ng kanyang mga magulang. Pagsapit ng madaling araw ay bigla na lamang sumulpot itong si Niel. Na siya namang halos ikasigaw pa ni Tikong noon sa pagkagulat. Paano ba naman kasi? Nagmumula lamang ito sa kanyang gilid. Anak ka nang, huwag ka naman manggugulat. Saan ka ba galing? Teka Tikong, ba't narito ka sa bahay? Kakarating ko lang. Ano bang ginagawa mo dito? Sinabi naman ni Tikong ang mga nasilayan niya pagkatapos umalis ni Niel. May aswang umano sa likod ng bahay. Sinermona niya pa ito. At ang sabi ay huwag panay alis dahil baka patay ng kanyang mga kapatid. Kagabi pa ako naritong animal ka para bantayin niya mga kapatid mo. Saan ka ba dumaan? Hindi naman kita nakita sa labas. Huwag mo namang iwan yung mga kapatid mo. Saan ka ba kasi pupunta? Huwag mong sabihin gumaganti ka sa rebeldeng pumatay sa tatay mo. Sinabi naman ni Niel na dyan lang siya sa may pilapil dumaan. Baka umano siya hindi napansin ni Tikong noon. Hanggang sa ganun na lang ang pagtataka ni Tikong dahil lang magawi ang kanyang tingin sa mga kamay ng kaibigan. May bahid dito ng dugo. May tilagsik pa nga umano sa damit nito. Ba't may mga dugo ka? Hindi kagad nakapagsalita si Niel. Nawari ba'y nag-iisip pa ito sa kung anong sasabihin. Makikita kasi sa mukha ang pagiging aligaga nito.
Gumaganti nga ako. Tama ka ng hinala. Napalaban ako kagabi. Mabuti na lang nakatakas ako. Galing tong dubong to sa aswang. Sinaksak ko kasi ng kutsilyo pero marami sila eh. Napatalala si Tikong Nawaribay. Hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng kaibigan. Tinitingnan niya ang mga mata ko at sisinungaling ba ito. Pero hindi naman daw kaduda-duda. Kaya yun, naniwala na lamang siya dito. Pero pinanong niya kung saan niya sinaksak ang naturaw aswal. Ay naman kay Nger. Doon lamang daw sa liblib ng Bonifacio. Sa dubigo rin yung pagmamasid ay doon daw niya namamata ang pumupuslip ang rebelding ginanaw na yon. Napatay mo ba? Tumango si Nger. Ay, payapa na dapat kayo eh. Hanggang sa masidran siguro yung aswang dito. Tapos hinamak mo pa talaga. Paano kung gumanti naman yun? Every party mga kapatid mo dama eh. Hindi ka talaga nag-iisip. Utang magdramatiko. Tenervous naman ako siya. Alam ko yung ginagawa ko. Hindi ako nakilala ng mga kasama nun. Basta alam ko yun. Huwag kang mag-alala. Umuwi ka na sa inyo. Ako na bahala dito. Umuwi na naman noon si Kikong pero sa mga puntong yon. Labis-labis siyang nag-aalala. Tama ang duda niya na gumaganti nga sinyal. Nababahala siya noon dahil pinalala lamang ng kaibigan ng sitwasyon. Pero nagtataka siya kung paano napatay ng ganun kadali ang aswal. Sa pamamagitan lamang ng pakalima. Nagalaman tuloy noon si Tikong kung lalapit na ba siya sa kaibigan o hindi na. Kasi posibleng madami siya eh. Ang masaklap pa dyan. Pati ang kanyang mga magulang, baka madawit na rin. Kinabukasan, habang talupuluan si Tikong dahil nga sa napuyap ito, lagising na lamang siya dahil sa ingay ng kanyang ama. Pabsipot niya sa sala. Naroon ang nanay at tatay niya. Nagulat si Tikong dahil paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang tatay na namatay umano ang matador sa merkado. Natagpo ang patay ito sa bukiran ng tamob. Hindi na umano may itsura. Para umanong binadahura ng halimaw. Kasama pa umano si Wancho nito pero naghiwalay sila ng may namataw aswang. At doon, sa hindi malamang dahilan, ay inatake na lamang bigla ang matador at hindi na naabutan ni Wancho. Binagat sila ng aswang. Sobrang bagsik daw sa narinig ko eh. Sinubukan nilang patayin pero ayun. Yung Pedro yung medale. Parang gubadan pibasa na patay minawancho sa bukiran ng padavian. Sumabat naman noon si Tikong. Ayam sa binata. Lakilala ba umano nila Wancho ang aswala? At nalaman kung saan nakapira. Hindi ko alam. Nagtagulo na daw dan eh. Si Wancho walang ibang nasabi maliban na lang sana abutan ng kasama niyang patay na. Nagsasabali sa isip ni Pikong noon ang kaganapan. Ang pagganpi ni Nel doon sa rebelding aswang. At ang pagkamatay naman ng matador. Na posibleng pagganti ito ng kaanak ng aswang na napatay doon sa bukiran ng pagabian. Sa bukirang Bonifacio ang kay Nel. Habang sa kalurang bukiran naman ng Talob kung saan namatay naman itong Pedro nito. Sa magkakaibang lugar ito nangyari. Ulang buwed para magkakatugma. Pero napagtanto ni Pikong na nasa ibang lugar nangyari ang padanpi ni Niel sa pumatay sa kanyang ama nun. Natilaway base sa kanyang pananaw at hindi din siya sigurado. Gulim-guluman pero isinantabi niya ang kaganapang pagkamatay ng matador. Mas mapimbang sa kanyang kalagayan ni Daniel. Hindi daw apilamtaan panipikaw ang tirahan ni Daniel pero hindi siya tumitigil sa pagmamasid-masid nun. Hindi na daw umaalis ito si Niel. Sa isip-isip may Pikong. Baka nabahana na din ito kaya binabantayan ng mga kapatid nun. Isang gabi, habang nakatoka ulit ang binata doon sa kamarid para magbatsyag,
Nakaamoy na naman siya ng sobrang baho. Ganun na danan pa rin na may halong pagiging maalinsangan. Tinatanaw niyang likod ng bahay ni Daniel at baka may pumuslip na namang aswang pero wala naman siyang nakikita. Patagan ang likod ng bahay ni Daniel at hindi madamo, kaya kung may tao man o aswang, makikita ito sa bandang tirahan nila Tikong. Wala siyang nakikita, pero natatanaw niya sinyal sa kusina. Ilang saglit na ngayon umiga sa papag si Tikong. May papag dun sa kamalig nila. Pero naroroon pa rin umano ang napakasangsang na amoy. Kinakabahan man pero nakikiramdam din siya noon. Nakatagilid dito at nakabaling ang paningin niya sa bahay ng kaibigan. Ilang minuto pang nakalipas, napagtanto niyang ang nakikita niya sa tirahan ng kaibigan. Hindi si Niel. Yun ang kapatid nitong si Sansan. Napagkamalan niya lang dahil ang suot na damit ni Niel noon. Pero hindi na niya yun pinagtuunan ng pansin dahil baka nasa taas lamang ito ng bahay. Hanggang sa ganun na lang ang pagtataka niya. Dahil bigla na lamang may lumitaw sa bintana noon. Anino ito na lumundag pababa at patungo sa likod ng bahay. Bumangon si Tikong. Kumakalabog noon ang dibdib niya. Baka nakapasok ang aswang sa bahay ng kaibigan nang hindi namamalaya noon. Nakikita niyang nakatuwad ang imahe sa likod ng bahay. Nakaharap ito sa nagliliwanag na buwan, na kung saan kasisilip pa lamang sa mga sandaling ito. Maya-maya pa, kumapang si Tikong. Maigi niyang pinagmasdan ito hanggang sa nakita niyang lumabas ng bahay si Sansan at lumapit doon sa hinihinala niyang aswang. Ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Yumakap si Sansan dito. Pagkatapos nun, bigla na lang bumaba ng fish pond yung nilalang at mabilis na tumakbo na para bang hindi sumasayad ang mga paa nito. Sa putikan, ilalahad ko nilang istoryam ito na kunyari ay ang nagkikwento nito ay walang iba kundi ang lolo ko, si Lolo Papling. Para nang sa dayon ay mas ramdam ang buong storya at hindi rin ako maburuhan. Taong 1942, nang sumiklab ang ikalawang digmaan, dinadala ng bangungot sa iilang mga Pilipino. Hindi ko na matandaan kung anong buwan at petsa noon. Dan kaluyan ng salakayin ang buong kamangidaan ng hukbong militar ng bansang Japan. Kabi-kabilang pabsabog ang maririnig. May naglili parang mga sasapyang panghimpapawid. Nalulan ng mga sunggalong Hapon. Ang makikita mo sa kalanitan. Inay nga dulot ng mga pagpapasabog at malapotok. Sigaw, hiyawan sa paligid ng mga taong paroot parito. At hindi alam kung saan paparoon. At ano ang gagawin? Nagtatakbuhan. Ang iba ay kumakatok sa mga may malalaking bahay. Umiiyak, nagmamakawa. Nasalay papasukin para makasigurado na ligtas sa anumang kapahamakan. Swerte kung ikaw ay kakawaan na papasukin. Dahil lang iba, hindi ka na napapapasukin. Pagsasalitaan ka pa ng masama ng kapwa mo. Kapwa mo Pilipino. Sasabihin na marami nooman sila sa loob ng bahay at hindi man magkakasya pa kahit ang katotohanan ay i-even pa lamang sila sa loob nun. Ang ibig ko ron, nasa 25 anyos pa lamang. Ako at ang aking tatay ay sa pilitaw binala ng iilang mga sundalong Hapon. Kasama ang iba pang kalalakihan. Isinakay ko ni sa isang malaking sasakyan. Siguro ang bilang namin ay hindi lanagpas ng 20 katao. Dinala kami sa dauman ng mga barko. At doon ay inutusan kaming ibaba sa barko ang tunet na niladang mga kahon.
Maiban sa amin ay marami na rin ng mga naroroon na mga kalalakihan. Malalaki at mabibigat ang mga ahong yon. Latansya ko ay nasa 200 kilo ang bigat ng bawat isa. O higit pa. 4 na tao ang nagtutulong-tulong sa pagbuhat sa bawat isang kahon. Bawal ang babagal-bagal sa pagkilos. Pag hindi sinabi na namumulo sa kanila na huminto, bawal huminto. Maliban sa kada 15 na minuto, saka lamang makakainom ng tubig at isang baso lang. Isang beses sa isang araw ito. Maswerte kung kami ay pakainin ng isang pirasong tinapay. Kung minsan ay kamote o kamoteng kahoy lamang. Kung minsan, walang kain maghapon. Kaya karamihan sa amin ay hindi kinakaya ang pagod at tutom. May bigla na lamang naihimatay at kapag nakipan na bala ito, hindi na tuluman kay babarilin ka pa nila. Kundi man ay tutusyokin ng bayonepa o yung barisong na nakakabit sa baril nila. At kahit gusto mong tumulong ay wala kang magagawa kung ayaw mong matulad sa kinahahantuan ng mga yon. Awon ala ako nun sa aking itay. Dahil nakikita kong hirap na ito. Kung minsan ay hindi ko kinakain ng kamote o tinapay na bigay sa amin. Pasekreto ko itong inaabot sa kanya. Pagsapit naman ng gabi ay dinado na kami sa kutamida. At sama-sama aming inilalabay sa isang malaking kwarto. Na isa lamang ang binpalar. Ikinukulong kami roon pero sa dami namin kahit malaki ang kwartong yon, ay masikip pa rin para sa amin. Ang iba sa amin ay nakaupo na lamang habang natutulog. Akala ko noon ay doon na kami mamamatay ng ipay pero mabalik pa rin sa amin ang Panginoong Diyos. Nang dumaping ang hukbo ni Kapitan Ben, na isang mataas na opisyal na siyentano Hapoles na siyang nagsalba sa amin ni ipay sa binip ng kamatayan namin noon. Isang linggo na kami nagtatrabaho sa dauman ng barko nang dumating ang hukbo nito. Kadadaling pilahinto sa pagbaba ng mga kahon. Tabi-tabi na aming pinapayo ng tuhib. Saka siya nagsalita ng wikang Ingles. Pila tanong niya kali kung meron bang nakakaintindi sa isa sa amin sa salita niya na wikang Ingles noon. Ang nilan sa amin ay sumagot na sila raw ay nakakaintindi. At sinabihan naman sila na lumipat ng pwesto at tumayo sa harapan namin. Bagamat ako ay nakakaintindi ng wikang Hapon at marunong magsalita ng wikang Ingles ay hindi lamang ako kumibo. Pero nang sabihin nito na pipili siya ng isa na nakakaintindi ng wikang Ingles nun, gagawin niyang tagapagsalita at tibigyan niya ng proteksyon ng pamilya at aalisin bilang kargador ron at isasama niya kung saan man siya sa lugar pupunta. Kagad na akong nagsalita ng wikang Hapon at lumapit sa kanya nang nakayuko. Kahit pa ako ay pinipigilan ng isa sa mga sundalo niya at tinututukan ng barilon. Sinabi ko na ako ang kanyang piliin dahil maging salitang Hapon nga ay naiintindihan ko. Halos lahat ng salitang dayuhan na alam ko ay binibigkas ko sa kanya habang tumutulo ang luha ko, lakaluhod at nagsusumamo na ako ang mapili niya nun. Sinaway niya ang sundalo niya na pumipigil sa akin at hinawakan niyang braso ko at sinabihan ako na tumayo at nakangiti itong nagwikang pinanong kung ano ang pangalan ko. Sumagot naman ako pati ang apelido ko. Muli itong tumawa at sinabing akala raw niya ay matalino ako. Pangalan lamang umano ang tinatanong niya pero bakit pati apelido ko ay sinabi ko rin. Bagya na lamang akong napangiti pero kagad na sumeryoso ang mukha nito. Muli akong tinapik sa braso at nagsalita na ako raw ang pinipili niya bilang kanyang tagapagsalita. Sa araw na yun mismo ay aalis na raw ako ron at hindi na muling babalik. At hindi na rin ako matutulog sa kampo. Pupunta raw muna kami sa amin para makauwi sa pamilya ko. At makapagpaalam na rin daw ako at makakuha ng mga kakailanganin kong gamit. Dahil sasama niya ako sa parting Visayas kung saan sila pupunta ng kanyang hukbo. Tumango ako bilang tugon sa sinabi niya
at huminga ako ng paumanhin para muling magsalita. Sinabi ko sa kanya na kasama ko ang aking itay. Hiniling ko na sana pati siya ay isama ko sa aking pag-uwi nun. Tumango ito. Sabi niya, gaya nga ng kanya raw sinabi, nabibigyan niya ng proteksyon ang aking pamilya. Kaya syempre kasama roon ang aking ama. Kaya maluwa-luwa kaming nagyakapan ni itay ng mga sandaling yon habang nakatingala sa langit. Nagpasalamat kami sa Panginoon na hindi kami pinabayaang mamatay doon. Nung araw nga na yun ay kagad kaming umalis sakay sa isang sasakyan. Kasama si Kapitan Ben at ang kanyang mga sundalo. Maliban sa sinasakyan namin ay meron pang 3 sasakyang nakasunod sa amin. Ang isang sasakyan ay mga kahon lamang ang karga at 5 sundalo. Habang ang iba namang sasakyan ay mga sundalong Hapones ng sakay. Pagkarating namin sa amin ay naroroon lang sa bahay sila inay, pati ang aking iba pang kapatid. Nakasarado lamang ang aming maliit na bahay. Hindi sila naglalabas dahil takot na takot nga ang mga ito. Iyak ng iyak ang aking inay dahil ang akala niya ay pati sila. Kukuhanin na rin ng mga ito pero sinabi ko kay inay ang lahat. Doon na din nagpakilala si Kapitan Ben ng tunay niyang pangalan at binigyan niya ng 2 kabang bigas at maraming iba't ibang klaseng dilata na nakalagay sa isang maliit na sako para may makain daw ang mga ito. At ang aming bintana ay kinabitan niya ng maliit na bandera ng bansang Japan at may nakasulat na pangalan niya. Nasinglapad lamang ng panyo at sinabihan ng mga ito na kahit ano ang mangyari, ay wag na wag umano nilang aalisin ron. Dahil sa pamamagitan daw noon ay makakaligtas sila sa anumang banta ng panganib laban sa ibang mga sundalong Hapon. May inabot din siyang telang supot sa akin. Inutusan niya akong buksan ko ito. Laking na ang ginawa ko. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang iilang pirasong baretang ginto na nakalagay sa supot na yon. Alam kong ginto ang mga yon dahil base sa bigat nito. Pero manghang-mangha ako at hindi ako makapaniwala na meron palang ganung kalaking mga ginto talaga. Magsalita si Kapitan Ben. Sinabi na niya yon daw ay para sa akin. Yun daw ang bayad na sa serbisyo ko. Ang halaga ng mga yon ay sasapat na sa aking pamilya sa pagbabagong buhay nila kung sakaling matapos ng digmaan. Pagtapos daw ng gyera ay maraming mga negosyante at nalamayamang tao ang maaari naming pagbenta ng mga yan. Kaya itago raw ito na itay na mabuti at huwag ipagsabi kahit kanino. Dahil baka ito pa magiging nitsa ng buhay nila. Kadad ko namang sinabi kay itay na ibaon na ito sa silong ng bahay namin. Sino ayun na naman ikaw ng Kapitan Mayon. Mainam daw na gawin ito. Pagkatapos man ng pagpumyon ay nag-impake na ako. Isang bag lamang ang banak ko dahil iilang piraso lamang naman ang damit ko. At binong libro na palagi kong bigabasa kapag wala akong ginagawa. Magiiyakan sila inay at mga kapatid ko habang kumakaway sa akin. Saka ako siwigaw at nawa akong babalik ako ng buhay. Huwag na silang mag-alala pa. Maluwa na lamang ako at nalungkot ng tuluyang hindi ko na sila napanawanan. Habang nasa biyahe kami, paminsan-minsan ay nagsasalita ako kapag may pinatanong si Kapitan Ben sa akin. Ang iba naman siyang na sakay sa sasakyan kung saan ako nakasakay. Seryoso lamang ang mga ito. Ni hindi man lamang ako miningitian. Mula Maynila ay 5 araw kaming nagbiyahe papuntang Visayas. Dahil sa hindi pa noon ganang maayos sa mga kalsada. Paintu-hintu din ang aming biyahe. Hinihinto din kami sa bawat bayan naming dadaanan at sa mga kampo na pinagkukutan ng iba pang sundanong Hapones. Yun ang minuto rin nagpapahinga, nakikikain at nakikipag-usap sa nakataladong opisyal ng hukbo si Kapitan Ben. Pagkatapos ay umaalis na rin kami. Matapos makapagbarko,
Napunta kami sa parting Western Samar. Sa isang maliit na bayan pero hindi kami sa mismong bayan gumawa ng kampo nun. Kundi sa isang maliit lamang na komunidad o baryo dahil ito ang gusto ni Kapitan Ben. Nung makarating na kami sa bukana ng baryo ay nakita kong agad na nagtakbuhan ng mga tao papasok sa kanya-kanyang bahay. Nagsasarado ng mga pintuan at bintana kaya wala kaming mapagtanuan sa daan kung sino ang namumuno sa baryo yun. At kung saan banda ang eskwelahan para doon kami mamalagi. At yun na rin ang gawing tampo ni Kapitan Ben. Dahil wala rin kaming makipang malaking bahay na pwede nilang matirahan sa baryong yun. Hanggang sa may nakasalubong kaming babae na patakbong naglalakad. Bitbit ang 2 pirasong libro at ang kanyang sapin sa paa. Habang hindi pa gaanong nakalapit ang aming sinasakyan sa kanya. Sinabi ko kay Kapitan Ben na itinalam ang pagtatanuan namin nun. Pero tumanggi ito at sinabing wag na raw. Kaya imbis na uminto ang sinasakyan namin ay nitampasan lamang namin ito. Sakto namang sa may maputik na parte ng daan nakatayo ito kaya timidam sikrito ang putik sa kanin bamit at mukha. Pati ang kanyang mahabang buhok ay nabasa at naputikan. Maging ang kanyang bitbit na libro. Nung makanadpas ang sasakyan namin ay sakaluniwan si Kapitan Ben at pininan yung babae nito. Silabihan niya ang driver na huminto sa blip at iaptras ang sasakyan. Kumaway naman ang isang sundalo at sumiring niya sa nakasiwid sa aming sasakyan na huminto muna mga yon. Bumalik na ang sasakyan namin kung saan nakatayo ang babae. Nagpupunas na mga putik sa mukha at braso niya. Nagulat pa ito ng waolyonarden na bumalik kami. Binuluan ako ni Kapitan Ben. Itanong ko raw sa babae kung saan ang bahay ng pinuno ng baryo at kung saan ang eskwelahan banda. Sumagot naman ni Pepe Kinuro kung saan nang naroroon banda ang hinahanap namin. Seryoso lamang ang mukha nito at hindi man lamang naniti kahit bagya ko itong gininipian. Bumulong muli si Kapitan Ben at sinabi na itanong ko daw kung ano ang palala nito. At kumingin na rin umano kami ng paumanhin sa pag-abala rito. Yun naman ang ginawa ko. Nagpakilala naman ito na si Sefa. Sabay tumango. Sa kanya muling pinaandar ang sasakyan at habang marahang umaandar ang aming sasakyan, ay nakailang beses pang lumingon si Kapitan Ben para tingnan ito. Ganon din ako pero si Sefa, dire-diretso lamang itong mabilis na naglalakad at hindi na muling lumingon pa. Una naming natagpuan kung saan naroon ang mga eskwelahan. Bali 5 malalaking kwarto lamang ito. Lahat ay yari sa kahoy. Ang dingding, ganun din. Pati ang sahig. At kugon naman ang gubungan. Tulong-tulong kami sa pagbaba ng mga kagamitan at tilagyan ng mga bakod ng mga bandila ng bansang Japan. At nagpaputok ng 5 beses ng baril. Hudyat na ang baryong yon ay kontrolado na ng mga ito. Si Kapitan Ben ay nakabukod lamang ng silid nun. Habang yung mga sundalo niya naman ay sama-sama ang mga ito. Bali 2 silid ang gamit nila. Ang 2 namang natirang silid ay ginawa naming kusina. Dito na rin ako natutulog. At ang isa pang kwarto na pinakadulong bahagi ay yun naman ang ginawa naming kamalig o imbakan ng mga pagkain nun. Bukod sa tagapagsalita ako ng kapitan, ay ako din ang gumagawa ng lahat ng gawain gaya ng pagluluto ng kanilang mga pagkain, paglilinis at kung ano-ano pang gawain na kanilang pinag-uutos sa akin. Inutusan ako ni Kapitan Ben na ipagtanong ko raw kung saan naroon ang bahay ng pinuno ng baryo. Isama ko raw ito ron. Kanya daw itong kakausapin. Kagad naman akong tumalima at naltagpuan ko naman ang bahay nito sa pinakadulong bahay ng baryo. Pinapasok ako nito sa kanyang kubo. Nagpakilala ako at sinabi ko ang aking pakay. Imbis na magalit ito, makaramdam ng takot kagaya ng karamihang Pilipino. Tinuran lamang nito ay ang matagal na raw niyang inaantay ang pagdating ng mga yon sa kanilang baryo. Bahagyang langiti pa ito habang nagsasalita. Matandang matanda na ito kung tingnan.
dahil sa kulay ng buhok nito at sa kulubot na balat. Medyo kuba na rin ito pero kapansin-pansin sa kilos niya na malakas pa ito na hindi tugma sa kanyang itsura o edad kung pagbabasean mo. Mag-isa lamang ito sa kanyang maliit na kubo. Ang pangalan niya ay Damian, pero mas kilala raw siya sa pangalan na Apo. Kaya yun na lamang umano ang itawag ko sa kanya. Sumama nga ito sa kampo at kinausap ito ni Kapitan Ben. Sinabi ni Kapitan kung bakit doon niya mas piniling gumawa ng kampo kaysa sa bayan. Sa kadahilan ng marami na raw nagkalat ng mga sundalong Hapon sa mga karatig bayan kaya nakakasigurado na rin daw ang puwersa nila na hawak at kontrolado na nila ang buong Visayas. Tinanong naman ito ni Apo Damian kung ano ang kanilang dahilan, bakit nila ginagawa ang mga ganong bagay, ang guluhin ng ating bansa. Ang sagot lamang ni Kapitan Ben ay hindi niya rin umano alam, sapagkat isa lamang siyang kawal, alipin ng bansang kanyang pinanggagalingan. Siya ay may sinumpaang tungkulin na ipagtanggol lang kanilang bansa, maging buhay man niya ang maging kapalit nito. Magkaganon man, wala raw siyang magagawa. Wika naman ni Apo Damian, dahil gusto man niyang ipagtanggol ang kanilang baryo laban sa mga dayuhan, ay hindi naman uubra ang kanyang mga nalalaman sa puwersang militar na mga ito. May ibang papel umano siyang gagampanan sa kinakaharap nilang suliranin. Ang ipapakiusap lamang daw niya ay huwag sala silang pumatay ng mga tao sa baryo. Lalong-lalo na yung mga inosente at walang kalaban-laban nun. Ayon kay Kapitan, hindi raw niya yun may papangako na hindi siya makakapatay ng kababaryo ni Apo. Dahil marami na rin ang mga taong nakikipaglaban sa kanila, mapamilitar man o ordinaryong mamamayan. Kaya kahit hindi nila nais na pumatay ay mapipilitan sila makipaglaban. Dahil gusto rin daw nila mabuhay. Ngunit may sinabi si Apo na bukod sa mga gerilya, ay may mas matindi pa silang posibleng makalaban. Dahil bukod sa mga hindi baril ang mga gamit nito, maliliksi at mabibilis din kumilos sa mga yon. Singtapang na mga mababangis na hayop. Nagkukubli lamang sa paligid at sa mga masusukal na kagubatan. At marahil ay pinaghahandaan na rin daw ng mga ito kung paano kami atakihin nun. Mimisi lamang si Kapitan Ben. Sinagot si Apo Damian. Nakahanda daw sila sa anumang mangyari kahit 2 baryo pa ang magsama-sama. Nalusubin sila. Kaya raw nila dahil hindi sila kakapusin ng armas at bala. Sabay turo sa mga patong-patong na mga kahon. At mabilis ding makakatawag ng responde kung sakaling maladay sila sa alanganin nun. Ngumiti lamang ng makahulugan si Apo Damian sa tinura nito. Natapos ang pag-uusap nila at bago umalis si Apo Damian, ay binigyan ito ni Kapitan Ben ng isang basket na punong-puno ng iba't ibang klaseng makakain. Ayaw pa itong tanggapin ni Apo Damian pero sabi nito, hindi raw yun suhol kundi ito'y simpleng pasasalamat lang. Sa pagpapaunlak sa kanya nun, na makipag-usap. At bilang siya ang pinuno ng baryong yon, ay ginagalang pa rin daw niya ito. Kaya pagkatapos sabihin yun ni Kapitan Ben ay kanya na itong tinanggap. Saka na ito nagpaalam at umalis na. 2 araw kaming nagayos sa kampo. Naglagay kami ng mga pinagpatong-patong na sako-sakong barikada ng lupa bilang pader. At tinaasan ng mga bakod. 3 araw na kaming namamalagi sa baryo. Sa 3 araw na yun ay lagi kaming sumasama ni Kapitan Ben sa pag-iikot-ikot sa baryo. Wala namang anumang nangyari sa mga lumipas na araw na yon. Maliban sa parang may hinahanap ito na gusto nito makita. Hanggang sa kinausap niya ako at tinanong kung naaalala ko daw ba yung babae na nakasalubong namin sa daan noong nakaraang araw. Ano daw ba ang pingin ko doon? May asawa na daw ba kaya ito o wala pa? At saan daw ba kaya ang bahay nito?
Sinagot ko naman ito ng hindi ako sigurado pero base sa ayos sa tindig nito, marahil ito ay dalaga pa nga. Nakita kong bahagyang nakangiti si Kapitan sa tinuran ko at muli itong nagwika na puntahan ko daw muli si Apo Damian. Magpasama kami para maglibot sa baryo kasama ang 7 sundalo niya para mangolekta ng kung anumang maaaring maibigay ng mga ito. Partikular na mga pagkain na kung anong meron ng mga ito. At kung meron mang ayaw na magbigay ay wag daw naman itong pilitin. Bukod ron na inutos niya rin na hingan daw namin lahat ng mga bahay maliban sa bahay ng babaeng aming nakasalubong nung isang araw. Itanong ko raw kay Apo kung saan ang bahay nito para hindi na raw namin ito puntahan. Nang sabihin niya yon, napaisip ako. Sabi ko pa sa sarili ko, ano meron sa babaeng yon? Napailing na lamang ako habang papalabas sa silid niya. Gaya nga ng pinag-utos ni Kapitan Ben ay nangolekta na kami ng araw na yon. Kasama namin si Apo Damian. Nilagpasan namin ang bahay ni Josefa. Nakita kong nakatanaw sa amin ng isang lalaki at yun ang tatay nito. Hindi gaanong malaki ang kubo nila. Mataas ang silong pero may harang na kawayan. Malawak ang bakuran at palibot din ng bakod na kawayan. Lahat ng pinupunta naming bahay na may tao ay nagbibigay. Kahit nakikita kong hindi naman marami ang kanilang mga itinabing kaban ng bigas nun. Pati mga karning tapa na nakasabit sa taas ng kanilang dapog. Prutas at iba pa ay binibigay din nila kapag itinuturo ito ng isa sa mga sundalong naroroon. Marahil, dahil na rin sa takot na mga ito. Pero ang ilang mga tao roon sa baryong yon, nakikita ko sa mga mukha nila na parang hindi naman sila takot sa mga dayuhan. Hindi tulad sa Maynila na karamihan ng tao ay takot sa mga ito. May makasalubong man lamang sila sa kalsada ay takot na takot ang mga yon. Sa isip ko pa noon, bakit hindi pa sila umaalis sa baryong ito at magsipagtago sa kung saan sila maaaring ligtas. Yun pala, ayon na rin kay Apo Damian, karamihan sa mga ito ay kakaibang uri pala ng mga nilalang. Likas na matatapang dahil sa mga kakaibang dugong nananalaytay sa mga ito. Na mas kilala sa tawag na mga sinaunang aswang o lahing dabunan. Pami-pamilya raw ang mga ito na nakatira sa baryong yon. At sa karatig pang bayan na pinipiling mamuhay sana ng normal para makasabay sa pag-usbong ng makabagong panahon. Pero ang iba raw sa mga ito ay mas pinipili pa rin magkuble at manirahan sa magidilim at masusukal na kagubatan at mga yungib. At ang mga ito umano ang lubhang mapanganib dahil katulad ng mabangis at gutom na leon, ay kumain din ng mga ito ng sariwang karne ng tao. Namikwento sa amin ito ni Apo. Karamihan sa amin ay natawa lamang, lalo na si Kapitan. Hindi ito naniwala. At kahit ako man ay hindi rin ako naniwala nung una. Sinabi niya rin kay Ben na ang pamilya ni Sefa ay kabilang din sa mga yon. Kaya kung may balak daw ito na makipagmabutihan rito ay binalaan na ito ni Apo na wag na niyang ituloy pa. Dahil kakaibang babae nga raw itong si Sefa. Wag daw itong mabighani sa angking danda ng dalaga dahil sa likod daw ng maamong mukha nito ay may nakahimbing raw dito. At kapag magising ay tiyak raw na hindi daw gugustuing makita ng sinuman sa amin nun. Maliban na lamang kung nakahanda kaming magpalapa ng buhay. Yung tipong hihilahin raw ang mga laman-laman mo sa katawan na hindi ka pa nalalagutan ng hininga. Yung ramdam mo raw ang sakit sa bawat pagbaon ng mahahabang mga kuko nito habang ginugutay-gutay ang katawan mo. Pero ang mga sinabing niya ni Apo Damian, binaliwala lamang ni Kapitan. Pansin kong mas nagkaroon pa lalo ito ng interes na makilala ng lubusang si Sefa.
Inutusan niya kami na paanyayahan namin ito na magtungo sa kampo. Pinasama rin niya si Apo sa amin para tumulong sa amin nun. At pinaunlakan nga kami nito. Pumayag ito na magpunta ng kampo. Nakita ko ito ng malapitan. Tunay nang may angking ganda ito. Matangos ang ilong at magandang hulma ng mukha na bumabangay sa mapupungay nitong mga mata. Maging ang hubog ng katawan at tindig nito. Sakto lamang din ang taas nito na bumabagay sa morenang kulay ng balat niya na talagang Pilipinang-Pilipina. Hanggang bewang ang buhok nito na medyo kulot. Kung tititigan mo nga ito, ay may hawig ito sa artistang sikat noong dekada 70 na si Josephine Estrada. Aminadong ako na maging ako man ay nabighani rin sa angking ganda nito. Nasabi ko pa nga noon na may ganito palang kagandang babae sa probinsya. Siguro marahil dahil sa dugo nitong aswang. Kaya ganun ito. Mas lalo pa itong gumaganda kapag umingiti nun. Dinabot ng ilang oras ang pag-uusap nilang yon ni Kapitan at bago ito nagpaalam na umalis. Binigyan naman ito ni Kapitan ng maraming sari-saring mga pagkain, biskwit, minatamis at mga dilata. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.